Yoaw! Kamusta mga pamangkin? Ako si Tito Daldal, ang titong madaldal, kung saan binubuksan natin ang kwento ng buhay ng mga taong iniidolo natin. Dito, hindi lang natin pinag-uusapan ang tagumpay, kundi pati ang mga pagsubok, pagkakamali, at kung paano nila nalampasan ang lahat para marating ang tuktok. Kaya kung hilig mong makinig sa mga kwento ng inspirasyon, mula artista, atleta, henyo, hanggang sa mga kontrobersyal na personalidad, make sure to like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Ngayong episode, kilalanin natin ang isa sa mga pinaka-iconic na pangalan sa mundo ng musika at rock icon Rico Blanco. Si Rico Rene Granados Blanco ay ipinanganak noong March 17, 1973, sa San Pedro, Laguna. Bata pa lang, tahimik na siya, pero sa likod ng kanyang katahimikan, may mundo ng musika na umiikot sa isip niya. Mahilig siya sa piano, organ, at kahit anong instrumento na pwede niyang mapag-aralan. Hindi lang basta hilig, ito ay tunay na pagmamahal sa sining. Nag-aral siya ng management engineering sa Ateneo, pero kahit abala sa academics, hindi niya tinalikuran ang musika. Noong early 90s, na-form ang bandang River Maya, na sa simula ay kilala bilang Zega. Nagkaroon ng pagbabago sa lineup at pangalan, at noong 1994, isinilang ang River Maya. Ang original members, Bambu Manyalik vocals, Rico Blanco keyboards at songwriter, Nathan Azarcon bass, Mark Escueta drums, Perf De Castro guitars. Mula pa lang sa debut album, tumunog agad ang pangalan ng River Maya. Ang mga kantang, Ulan, 214, at Awit ng Kabataan, ay naging instant OPM anthems. At sino ang nasa likod ng mga kantang ito? Si Rico Blanco. Habang si Bambo ang frontman, si Rico naman ang puso ng banda. Siya ang nagsusulat, nag-aayos ng mga tunog, at producer ng halos lahat ng kanta. Sunod-sunod ang tagumpay, hinahanap-hanap kita, LSC, kung ayaw mo, huwag mo. Kisap mata, himala, pero noong 1998, umalis si Bambo at lumipat sa US. Sa halip na humanap ng bagong vocalist, si Rico mismo ang tumayo bilang bagong frontman, at dito natin nakita ang ibang anyo niya, mas emosyonal, mas malikhain, at mas matapang. Ang mga sumunod na album ng River Maya ay nagpatunay na kaya ni Rico na mag-isa ang spotlight. Dito lumabas ang mga kantang Umaaraw, Umuulan, You'll Be Safe Here, Liwanag sa Dilim, 241, mas introspective at malalim ang mga kanta, at mas naging socially aware ang band. Noong 2007, naglabas ng statement si Rico, iiwan na niya ang River Maya. Tahimik at maginoo ang kanyang pag-alis. Walang drama, walang sir-on. Ang gusto niya, hanapin muli ang sarili, at doon nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay. 2008, lumabas ang kanyang unang solo album, Your Universe. At boom! Panibagong Rico Blanco ang ipinakilala sa mundo. Narito ang ilang mga kantang tumatak. Yugto, theatrical, dramatic, powerful. Your Universe, romantiko, malalim, makata. Antukin, simple pero tumatagos. Hindi na siya rockstar lang, siya na ay artista sa lahat ng aspeto ng musika. Damako tayo sa isang mabilisang kwento sa buhay pag-ibig ni Rico. 2021, nagulat ang lahat nang kumpirmahin nila ni Maris Racal ang kanilang relasyon. Despite the age gap, maraming humanga sa pagiging low-key, supportive, at creative duo ng dalawa. Sa ilang interviews, inamin ni Rico kung gaano siya kasaya, hindi lang bilang partner ni Maris, kundi bilang tagahanga ng talento niya. Subalit hindi naging maganda ang katapusan ng relasyon na nauwi lang din sa hiwalayan. At alam nyo ba mga pamangkin, hindi lang siya music hero. Si Rico ay isa ring visual artist, producer, tech entrepreneur, mentor ng mga upcoming OPM artists. Kasama siya sa mga nagtatag ng Loudbox Studios, at advocate ng original Filipino music at industry innovation. Ngayon, si Rico ay hindi lang tumutugtog. Siya rin ay nagtuturo, gumagabay, at patuloy na lumilikha ng magagandang musika. Active pa rin siya sa music scene, lalo na sa online platforms. Nakikipag-collab siya sa mas batang artists, at minsan ay nagugulat ang lahat sa kanyang mga bagong tunog at konsepto. Tahimik pero makapangyarihan, simple pero punong-puno ng sining. Iyon si Rico Blanco. Ito ang kwento ng isang artist na hindi lang gumawa ng musika, kundi tumulong bumuo ng direksyon ng OPM. Si Rico Blanco ay patunay na hindi hadlang ang tahimik mong simula, kung may apoy ka sa puso't imahinasyon. Kung gusto mo pa ng mga kwento ng mga iniidolo mo, mula kabataan, sa mga pagsubok, hanggang sa tagumpay at pagbabago, don't forget to like, subscribe, at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod naming videos. At kung may iniidolo kang gusto mong aming talakayin sa susunod, ay comment mo lang sa baba. Pati na rin kung gusto mong mapasama sa Tito Daldal shoutout sa next episode, ilagay mo lang ang pangalan mo at kung taga saan ka.
Shoutout sa iyo Unjun Aresgado. Maraming salamat sa iyong comment at sana patuloy mo suportahan ang ating channel. Maraming salamat mga pamangkin, ako si Tito Daldal, at ito ang kwento sa likod ng pangalang Rico Blanco. Hanggang sa susunod, Daldal pa more!